Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga, Pilipinas! Welcome back po sa Panahon TV. Alam niyo ba ngayong araw ay ginugunita natin ang birth anniversary ng national artist na si Fernando Po Jr. Binansagang daking dahil sa kanyang husay sa pagganap sa mga action film Agosto 2016 nang ideleklara siya bilang alagad ng sining na pambansa at halos 8 taon nga yan matapos siyang pumanaw. At kung isa ka naman sa mga tagahanga ni FPJ at balak mag-movie marathon mamayang gabi, pwede mo namang sulyapan yan. Moonrise natin ay itong magaganap sa pagsapit ng oras na ito, moonset naman natin sa nasabing oras. At nabanggit nga natin yung ating moonrise at moonset. Ang tawag sa buwan na masisilayan mamayang gabi ay waning gibbous moon. Kapag sinabi nating gibbous, nangangahulugan ito na mahigit sa kalahati ng day side ng buwan yung nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Ang terminong waning ay nangangahulugan ng decreasing kasabayan ng unti-unting pagkabawas ng liwanag ng buwan. At sa ating mga kababayan naman na papalaot mamaya, narito po yung ating high tide habang narito naman yung ating low tide at kung anong oras magaganap ang mga ito. At sa punto pong ito, makakasama natin ng live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Hener Kitlong. Magandang umaga po, Sir Hener. Kahapon po isang panibagong weather system yung umiral dito sa ating boundary. Ito po yung tinatawag na monsoon trough. Para po sa kapakanan ng marami, ano po bang kahulugan at yung epekto ng nasabing weather system? Maraming salamat, Desiree. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Unang-una po, pag binanggit po natin ang monsoon trough, ito po ay konektado, kumbaga kasama po ito sa intertropical convergence zone. Kung mapapansin po natin, ang intertropical convergence zone, ito po ay pagsasanib ng northeast na hangin na nanggagaling ng northern hemisphere at southeast naman po na nanggagaling ng southern hemisphere. Pero subalit pag monsoon trough naman po yung pinag-uusapan natin, ito ay nanggagaling, ang hangin po dito ay manggagaling ng northern hemisphere at yung pong habagat na tinatawag o southwest monsoon. Pag monsoon trough po yung ginagamit natin, kadalasan po rito mas maraming ulan ang nakakaapekto o mararanasan natin. At kapag ITCC naman po nakakaapekto sa atin, ay kadalasan po rito halos sa dagat lamang po ang naapektuhan. Kumbaga po, kung sa lupa na po nakakaapekto, ang kadalasan po ginagamit natin dito ay monsoon trough at kadalasan po rito ay napapalibutan ng mga low pressure area o kaya ay mga bagyo. Kung maalala po niyo mga kabayan, halos ilang bagyo po ang nasa labas at nasa labas po ng East Pacific Ocean. Ganoon din po sa sa southern part ng South China, may mga bagyo po diyan. At ang epekto po niyan ay monsoon trough. So, kaya mga kabayan, pag nabanggit po natin o ang nakapekto po sa atin ay monsoon trough, asahan po natin mas maraming ulan ang ating pong mararanasan. Ayan, nabanggit nga ni Pag-asa weather forecaster Hener Kitlong, nakaakibat pala ng nasabing weather system yung mga pag-ulan, kaya naman patuloy natin yung paghahandaan. At dahil napag-uusapan na rin po natin itong monsoon trough, ipinatatanong ng Panahon TV follower na si Gian Javier Likmuan, hanggang kailan daw po ba yung inaasahang pag-iral ng nasabing weather system at follow-up na rin po ano po bang update doon sa hanging habagat. Maraming salamat Gian sa tanong mo. Unang-una po, gaya po ng nabanggit ko kanina, ang monsoon trough po ay epekto po yan ng northeast monsoon, ng northeast na nanggagaling ng northern hemisphere at southwest na nanggagaling naman po ng southern hemisphere. So yung southwest po na tinatawag doon, yun na po yung habagat. Kumbaga po, depende na po yan sa weather forecaster kung anong dapat na gamitin niya. Kung alin po ang mas nararapat. Ang isang dahilan po kung bakit gumamit po tayo ng monsoon trough, dahil kung maalala mo, mayroon po mga kaulapan na nakita po dito sa eastern part ng ating bansa, kasama na po ang Bicol region dyan. Kasi po, pag southwest monsoon na ginagamit natin, kadalasan po dyan, nasa southwest lamang o nasa may kanlurang bahagi lamang po ng Luzon ang nagkakaroon ng mga pagulan. Subalit ngayon po, halos buong Luzon po ay nagkakaroon po ng mga kaulapan at nagdudulot ng mga pagulan. Kaya ginamit po natin ay ang monsoon trough. Alright, ito naman po, Sir Hener, inaasahan po ba nating makakaapekto pa rin sa bansa itong monsoon trough ngayong araw? At ano po bang inaasahan natin na magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras?
Yes, mga kabayan, ngayong araw po patuloy pa rin po nakakaapekto ang monsoon trough sa ating bansa at magdudulot pa rin po ito ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na po sa Bicol Region, ganoon din po sa Eastern Visayas, kasama din po ang probinsya ng Aurora, Quezon at Rizal. Yung mga nasabing lugar ay makakaranas po ito ng maulap na kalangitan at mag-aari po itong magkaroon ng mga pag-ulan. Kaya tabayan niyo po, 2 oras bago maganap yung mga pag-ulan na yan, ay magbibigay po tayo ng babala gamit po ng ating Doppler radar. Samantalang ang Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng bansa, ay patuloy naman po makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, sisikat ang araw sa umaga, magiging mainit sa tanghali, at pagdating naman po ng gabi, makakaranas po tayo ng mga isolated thunderstorms. Kaya mas mainam po, lagi po tayo magdala ng payong para may panangga po tayo sa ulan. Ito naman, Sir Hiner, para kompleto na yung ating pagbibigay ng abiso, ano po ba yung mga update doon sa sitwasyon sa mga karagatan? Mayroon pa rin po bang nakataas na gale warning sa ngayon? Para na po sa mga kaibigan nating mga isda, sa ngayon po, nag-final na po yung gale warning natin. Ibig sabihin na po, hindi naman po, wala na po sa criteria ng gale warning yung pag-alon ng karagatan. Yun nga lang po, ang buong Luzon, magiging maalon pa rin po yan. Kumbaga katamtaman hanggang sa maalon po yung dagat po natin dyan. Pwede na po maglayag yung mga kaibigan nating mga isda. Yun nga lang po, kunting ingat lamang po dyan. Ayan, magandang balita nga yan para doon sa ating mga kababayang mangingisda na nabalam yung kanilang pagpalaot dahil na rin doon sa mga gale warning noong mga nakalipas na araw. Ito naman po, Sir Hiner, panghuling katanungan na lamang, mayroon po bang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng direktang makaapekto sa mga susunod na araw? Gaya po nang nabanggit ko kanina, tayo pinapapalibutan ng mga weather system. May bagyo po dito. Ito po si Tropical Storm Midul at saka yung isa naman po sa may southern China. Ito na po itong tropical depression kaya medyo nawala na po yung connection natin dito. Humihina na po ito at inaasahan na within 24 hours to 48 hours ay malulusaw na po ito. Ang isang nakakapekto po sa ating nakakapekto po ngayon sa habagat o southwest monsoon ay ito pong isang tropical storm na rito sa may Pacific Ocean. As of now, ang layo po nito ay nasa 1,970 kilometers. Silangan timog silangan ng Basco, Batanes. Hindi naman po inaasahan na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang po, patuloy po niyang hahatakin itong habagat kahit asahan po natin sa susunod na mga araw, medyo maulap at magiging maulan na naman po ang ating mararanasan. At nakasama po natin walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Hiner Ketlong. Maraming salamat po sa mga impormasyon at mga paalala na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala.